Sorry po kung nasaktan po kayo sa sinabi ko, pero di ko naman po dinideny po talaga na Ayun, shoutout guys, muli po, welcome to my YouTube channel. Ito po si Kuya July, ang inyong katugang, ang inyong kalingap na muling babati po sa inyo ng magandang araw, magandang gabi. Saang sulok man po tayo ng mundo naroon. At sa araw na ito, panibagong vlog po tayo. Pag-uusapan po natin yung patungkol pa rin po doon po sa isa sa mga natulungan po ni Tekram. Na kung saan ito po ay related din po kay Dave, doon kay Tatay Alan, na kung saan ay parang kinikilalang anak si Dave, mga kawayan po natin. Tapos yung isa pa po, yung issue ho sa mga ilang mga sponsor, na kung saan yung vlogger mismo, kahit ho malaki yung sakripisyo, ay parang nababaliwala. So sa pagkakataon pong ito, mga kawayan po natin, liwanagin natin, dahil nga po si Nanay Telma ay umamin naman doon sa kanyang ginawa. At panoorin po natin ang reaksyon po ni Tekram patungkol po sa bagay na yan. Maya-maya po yan ng konti. Pero bago po yan, konting paalala muna si Kuya July, baka sakaling meron pa po ditong hindi nakasubscribe sa ating YouTube channel. Huwag natin kalimutan, July Paunil. Tapos pakipindot lang po yung notification bell button para lagi po tayong updated sa aking mga video upload. Tapos yung ating Facebook page po, July Paunil 2.0. Pwede nating suportahan ho yan, pwedeng i-follow at saka po pwedeng i-like. So maraming salamat po. At kung okay lang po sa inyo, yung mga tinatopic po natin dito, mga charity vloggers yung karamihan, suportahan po natin. Team Kalingap, ganun din, mga kasamahan natin. At siyempre po pangunahin sina Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Rab, sina Tekram, at saka yung kanilang mga kasamahan. So maraming salamat po sa inyong lahat. Ngayon tuloy na po tayo. Pag-usapan na po natin itong patungkol po sa nabablog po ni Tekram sa ngayon, na kung saan ho, ito po ay matagal na pong na-vlog. Kaso nga lang ho, nabalikan niya po uli dahil nga po may pinuntahan po siya doon sa malapit. Kaso nga lang ho, may mga bagay-bagay ho na parang masasabi natin na nagkaroon po ng issue. Itong tinutukoy po natin ay sina Tatay Alan at saka sina Nanay Telma, na kung saan po, kung ating matatandaan, yan po ay isa sa mga natulungan po. Lalo na po siyempre po sa part po ni Tatay Alan, dahil nga po nung araw, halos yan po ang akala nila tatay po ni Dave. Bagamat kay Tatay Alan ho, hanggang ngayon talagang ang paniniwala niya, si Dave ho ay kanyang anak. Kaso nga lang ho, dumaan na po sa DNA testing at nalaman po natin yung totoo, mga kabayan po natin. Pero magkaganon pa man, hindi po may iwasan siyempre na nagkaroon po silang parang ugnayan din po, mga kabayan po natin. Actually po, nung birthday po ni Dave, kung hindi ko nagkakamali, pumunta po sila. Siguro mahigit 3 buwan na po ang nakakaraan. Kaso nga lang po, ang nakakalungkot, nabalitaan po ni Tekram dito nga po sa vlog na yan, na ilang buwan na mula po noon, hindi man lang po parang inasikaso o kaya minalasakit man lang. Ang katunayan nga raw po niyan ay yung kuryente hanggang ngayon wala po, mga kabayan po natin. So sa madaling salita ho, pinabayaan na po talaga sila, mga kabayan po natin. So ngayon po siguro para ma-refresh tayo dun sa mga bagong manonood, siguro ho balikan muna natin sandali yung ilan po sa vlog ni Tekram na nandoon po si Nanay Telma. At sa madalas na pagkakataon ho, si Dave ho ay nandoon din. Ito, panoorin po natin. Gusto niyo ho bang nag-aalala tong anak natin? Sabihin niyo sa kanya para ano po? Sasabi ko sa kanya. Hindi yung nag-aalala tong anak natin. Nasabi ko sa kanya. Gusto mo nakikita masaya si Dave. Palakas ka. Sumunod ka sa mga bilin. Kasi kahit naman nakabanggit na siya ng mga ibang salita eh. Nakabanggit na siya kahit di mo siya inaanuhan. Bigla na lang papasok sa ano niya na mga salita na hindi mo na naririnig dati sa kanya. Tapos ito din po bigay po ni Ate MJ. Gusto ko rin pong share po kay Papa. Yan ang pasuot nyo kagad, yung Be Strong. Yung binigay niya pong sa nakaraan. Sinusuot niya po kahapon. Tuwa-tuwa nga siya. Ay maganda daw. Ito po ay pagmamahal ko po to sa inyo, no? Lahat po ng laman yan ay pagmamahal ko ho yan sa inyo. No? Okay, go na. Meron na naman ano.
gusto ko tay, noon pa man sinabi ko na ho sa inyo tatay, di ba Nanay Telma, bilisan nyo ang paggaling kasi mas masaya sa akin, sa puso ko, lalo-lalo na sa panganay natin. Dalawa tayo magtutulungan para po sa kanya pong kinabukasan. Itong ginagawa ko to sa inyo, ano lang, gawin yung inspirasyon para lumaban ho tayo sa araw-araw po na pamumuhay po natin, no? So, advance Merry Christmas and Happy New Year. Ayan, okay. So, Merry Christmas. Okay. Pero namimiss si Nanay Apple. Pero namimiss po. Gusto ko naman makita yung hug and kiss ng ating panganay kay tatay. Okay. Masarap. Oo. Gano'n kasarap? Oo. Okay. Ang sabi po ni Nanay Apple sa kanya, ang papa po talaga niya ay si Ipo. Kilala niyo po ba si Ipo? Ipo siya eh. Ha? Ipo. Siya si Ipo. Oo, Ipo pangalan niya talaga. Ah, Pero ako. tunay niyang pangalan, Alan. Oo. Ah, Ipo talaga siya. ayun no. Na, malinaw na. Kasi ang pangalan namin magkakapatid, Ipa-Ipe. Oo. Kinabahan ako. O kaya sa atin ni Ako yan, Siguro di, yun. kilala siya sa Ipo. Ah, Kilala siya sa Ipo ni Apple. okay. Ipo kasi tawag sa kanya. Ako yan, Agad ako. dito. Kayo po yun. Ako. Ayun. Kasi si Apple ngayon, may bagong kinakasama. Pinakilala niya kay Dave na ayun daw yung tunay na tatay ni Dave. Eh bakit na siya sabi ni Apple na hindi daw ikaw ang tatay? Hindi. Yung yung lalaki. Ito na lang po yung lupa namin kasi dito may nakabili na. Okay, so hindi ho tayo magkakaroon ng ano po ha? Wala po, may titulo po kami. Ay, hindi na ho kayo masyadong mahirapan. Magkakaroon na ho kayong magandang kama, magandang CR, magandang kusina, magandang sala, magandang terrace. Yan po ay pagmamahal ko sa inyo, no? Ano masasabi mo, Maki? Solid. Sana makapagbabahay tayo ng 100% concrete. Pangarap natin na magkaroon ng mga ganitong pabahay. So ayun mga kabayan po natin, so maliwanag po yan. Ito nga po si Nanay Telma ay talagang natulungan po yan ni Tekram. Kasama po yung mga sponsors syempre. Kaso nga lang ho, nabalitaan nga po ni Tekram na sinasabi daw ho ni Nanay Telma na kung sakali man silang napabahayan ay galing naman po sa mga sponsors. At na-highlight po dyan yung isa po sa mga ninong po ni Dave, mga kabayan po natin. Pero sa pagkakataon pong ito, liliwanagin ho natin kung ano nga ba talaga ang totoong nangyari. Totoo nga ba na nabanggit niya ni Nanay Telma o mga chismis-chismis lang po, mga kabayan po natin. At tingnan nyo po ang magiging reaksyon po ni Tekram po dito sa mga mapapanood po natin. Siguro po, dire-diretso na lang po natin ang panonood. Ito po yon. Wala po talaga akong alam din about kay Dave, yung paglalayas. Wala po talaga akong alam. Kasi nagbibilangan po ako si Mami Marie ko na may alam ako na binayaran daw ako. So lang po talaga wala po talaga akong alam. Hindi ko nga po alam yung lumayan po sa news. Sinabi lang po sa akin, magsabi lang po sa akin na gano'n nga po. Tapos nung pinanood ko po sa YouTube, yun nga po. Siyempre, kahit paano po, nalungkot din po ako, gano'n. Pero yung sa akin ni Mami, na pinayaran daw ako, magkano raw binayad ko. Sabi ko, kahit ko wala akong inaano na pera. Walang binayad sa akin. Dahil kung di pa sabi sa akin na ganito na ganyan na raw si Dave na lumayas, hindi ko pa talaga malalaman na wala talaga akong kaalam-alam. Yung nilamak niya yung pagkatao ko, pera-pera lang daw, pinagbili ko rin yung pagkatao ko. Sabi ko, ano maalihin ko? Dahil alam ko naman talaga na makatatay talaga yan si Dave. Sabi ko, dahil mahal siya talaga yung tatay niya. Pero yung sabi mo na binayaran ko about dun sa pera, dahil lang dun sa, sabi ko, hindi mo kilala yung ugali ko. Sabi ko, kaya wag mo kuhusgan. Kaya nakapagsalita po talaga ako about sa inyo po na hindi ko po sinasadya. Ayoko po talaga, ano dyan sa emotion na yan kasi
problema niyo po magtataya, kailangan kayo po ang mag-aayos. Di ba? Tama po? Opo. Kasi ako pumapangalawa lang po kasi ako. Kung ano yung, gitna lang po ako eh. Wala naman po talaga akong kinakampihan. Eh, kaso lahat ng kaya binala ko lang po yun eh. Kasi lahat ng pagkatako, inaano niya, pera-pera lang. Yung dangal mo, pinagbili mo, ganito, ganyan. Oh. Kaya sabi ko, kasi basta marami po talaga siya sinabi na about sa akin, hindi ko talaga, sabi ko, hindi ako nahingilam sa issue. Yung binabash ko si David ako, hindi niyo ako nakikita na sumasagot doon. Kasi, siyempre, yung mag-ama dapat mag-ano yan eh, hindi naman may ibang tao eh. Sabi ko, kaya yun talaga ako na kay, yung sa bahay. May nabanggit po kayong nakapagsabi kayo ng hindi maganda. Gusto kong linawin, ano po ba yun? Kasi baka mali po yung nakarating sa akin eh. Okay, kasi sabi ko po kasi na, sabi niya kasi, yun nga raw na tinulungan mo daw kami, kundi dahil daw sa iyo, hindi ka raw kami magkakabahay. Sabi ko, sa utang na loob, andiyan po ba? Hindi naman po nawawala yan. Pero yung yung sabi niya, yun nga, yung pinagbili na, yung parang dangal ko nga, pera-pera nga lang. Sabi ko, hindi ko po nakakalimutan ng paggawa si Tekram sa amin ng bahay. Pero, dahil di niya sa sponsor, ayun, sa totoo lang po, ayun po yung sinabi ko. So, totoo po yung nakarating po sa akin. Opo naman. Opo. Hindi ko naman pag-ibig na yun kasi syempre sa sobrang galit, ano-ano na sinasabi ko kasi pagkatao na yun wala raw ako pambiling bigat, manghingilan daw sa kanya, bibigyan daw niya ako. Sabi ko, hindi ako ganun. Kaya ko magtrabaho ng sarili kong sikap. Sabi ko, hindi ako nanghihingi ng Kaya sabi ko, di dahil kay Tekram, di talaga magkabay, pero dahil di sa sponsor yun. Ganun talaga pagkasabi ko sa kanya. Kasi puro ba siyang inaangat sa akin. So, totoo po pala yung kayo yung nagpapakalat na sponsor po yung lahat po ng Ngayon, po kay po yun. So, aminado po kayo doon. Aminado po kayo. Aminado po ako. Inaamin niyo po na kayo po pala yung nagpapakalat nun. Hindi po, sa kanya ko lang po sinabi yun. Hindi ako nagpapakalat. Sa kanya ko lang isang takot sinabi yun. Hindi ako nagpapakalat. Ano pong eksaktong sabi niyo sa kanya na yun nga, hindi dahil sa sponsor, gano'n? Hindi, sabi ko kasi, dahil sa sponsor, pinagawaan kami ni Tekram ng bahay. Ang sa totoo po niya, nandito pa eh. Gusto ko po sa inyo dun sa messenger niyo. Siyempre, hindi alam ko, hindi niyo po mabuha kasi busy po kayo. Basta nagsagutan po kami dun. Kung ano po yung una po siya ang sabi sa akin eh. Wala raw akong utang na loob. Kaya basta lahat po ng mga pangahamak niya po sa akin, kaya sinagot ko siya. Ano po ang sinasabi niya sa akin. Tapos about dito sa bahay. Kaya nakapagsalita talaga ako about sa bahay. Kaya sorry po kung nasaktan po kayo sa sinabi ko. Pero hindi ko naman po dinidinay po talaga na ako nagsabi. Pero hindi ko po kinasap. Isang tao na po ang sinabihan ko, pero hindi ko po kinalap. Ngayon po, siyempre, nakakaya naman ako sa mga katekram. Naiya po ako sa mga katekram. Para bang wala akong tinulong kay Tate Alan. Parang ganun ho kasi ang dating. Kumbaga, part na po kayo ng buhay namin. Kaya hindi ho kayo mawawala sa puso namin. Kaya lang, masakit lang po sa ko na makarinig po akong ganun. Hindi na lang ho doon sa akin. Kahit na hindi na lang sa akin, yung malaman lang ng katekram na parang wala kang tinulong doon sa kay Tatay Alan, parang di ba po, ang pangit po ng Pero alam niyo naman po yan, hindi naman po kailangan i-vlog lahat. Nay Telma, kayo po yung magpapatunay paano ko po kayo minahal. Hindi naman po kailangan lahat naka-vlog yung mga ginagawa ko dati, di ba po dito? Alam niyo po yan. At saka hindi naman po kailangan dapat, pero kailangan po nating linawin din sa iba para wala na lang pong
siguro para maiwasan na lang ho natin yung makasakit na lang. So ayun mga kababayan po natin, ang maganda po dito, umamin naman po si Nanay Telma. Tapos pangalawa, humingi naman po siya ng pasensya. Tapos sa reaksyon naman po ni Tekram, parang nakita natin dito, parang malawak naman po yung pangunawa. Kasi kung iba-iba lang po, pagagalitan po yan, mababayan po natin. Kaso nga lang po dito, mapapansin natin, si Tekram ho talaga ay talagang mahinahon lang. Kumbaga alalay lang. Parang nakakainis man, o kaya dapat kang magtampo, magalit, pero siya po ay hinahayaan lang po mga kabayan po natin. So dito po kung ating i-analyze po, dumating po sa pagkakataon na sumama rin po yung loob ni Nanay Telma dito po kay Tekram. Kahit po alam natin na kaya po sila natulungan, napabahayan, ay dahil po kay Tekram. Bagamat siyempre ho, aminado naman si Tekram na may mga sponsors pong tumulong. So dito po mapapansin natin na may mga ilan po na nakipag-ugnayan po kay Nanay Telma. Siguro ho, nung kasagsagan pa po nung issue, palagay ko may mga tumawag din po sa kanya. Doon po sa isang pagkakataon, narinig din po natin sa vlog na yan na may mga tumawag nga po. So yun po ang nagagawa ng mga nagkakaroon po ng issue. Kumbaga ho, naghahanap ng kakampihan, sisirain yung mga dapat sirain, normal na po yun, mga kabayan po natin. Pero dito po sa pinaka-episode po natin dito, ang magandang kunin ho dito, ay yung pagiging malumanay po ni Tekram. Kahit po may pagkakataon na parang dapat magalit siya, pero okay lang. Tapos sa part naman po ni Nanay Telma, at least po umamin naman siya. Kasi kung iba ho, itatanggi na po yun eh. Ang kailangan po sa kanya, inamin niya naman po na nagkamali siya at humingi siya ng pasensya. Tapos ang isa pa po dito, kaya ho natin hina-highlight ito ni Tekram. Kasi nga ho, itong nangyari po sa kanila, itong mga beneficiaries na ito, kumbaga ho, matagal na nakasama rin po ni Dave. Nung kapanahunan pa pong ginagawa yung babahay, may mga nagpapadalang sponsors, maraming pera. Pero dito po lumalabas, parang pinabayaan na po sila. Kung sakasakali man po si Dave ngayon may mga grasya o kaya may mga sponsors, maraming pera, hindi naman po siguro malaking kawalan kung sakasakaling maabutan man lang po si Tatay Alan, kahit pambayad man lang po ng kuryente. Ano ho? Bagamat siyempre po hindi naman natin sa pinapakialaman po yan. Ito po ay nabanggit lang po doon sa vlog na para bang pinabayaan na po sila. So salamat na lang po at si Tekram ho ay nandyan naman. At mukhang nakahanda naman pong tumulong dito nga po sa pamilya ni Tatay Alan at saka po kay Nanay Telma. So sana ho, clear sa lahat at sana maayos na po yan. So maraming salamat po sa inyo. Ilang po muna siguro ang ating maiksing reaction video po. Patungkol nga po dito sa isa sa mga binablog po ni Tekram na related po kay Dave din po. So maraming salamat po sa inyo. Kung inyo po itong nagustuhan, pwede po nating i-share. So maraming salamat. So muli, ito po si Kuya July, ang inyong katugang, ang inyong kalingap na pansamantalang nagpapaalam po muna. Kita-kita ulit tayo sa mga susunod ko pang vlog. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta po sa ating YouTube channel. Pagpalain nawa kayo ng Diyos, mabuhay tayong lahat. God bless. Bye-bye.